Kamangyan, isa pong mapagpalang araw ng linggo. Ayan. Bali po yung topic natin ngayon ay about po sa isang kaalaman patungkol po sa papaano nga po ba tayo maliligtas sa darating na panahon na mawawala na yung mundo. Kumbaga, mawawala na yung daigdig, mawawala lahat kasi darating yung paghukom. Maraming mga relihiyon ang pumalat na. Kumbaga, iba't ibang klaseng relihiyon, iba't ibang paniniwala, iba't ibang pananalig at pananampalataya. Sa akin po, kung ako yung tatanungin, bilang isang nag-aaral ng lihim ng karunungan, isang manggagamot, isang antingero, para naman po sa akin, yung katwiran ko para dyan o yung aking mensahe para dyan, hindi po tayo talaga maiiligtas ng kahit anong relihiyon. Kay Katoliko man, kay born again man, yan ay Sabadista o Jehovah, kung ano-ano pang mga relihiyon. Kasi po yung tunay, ang makakapagligtas lang talaga sa tao o sa atin, tayo din mismo. Tayo din po. Kasi kahit tayo po ay nagsisimba, sumasapi sa iba't ibang relihiyon, iba't ibang turo, iba't ibang aral, kung nagkakasala din naman po tayo, kumbaga, kung tayo man ay sumisimba, matino tayo sa loob ng simbahan kasi nga nasa bahay dasalan tayo o sa sinasabing bahay ng Panginoon. Pero dun ba sa paglabas natin doon ay tayo ba ay matino na o banal na? Di po ba hindi? Kasi po ang tao, likas na po talagang may kasalanan. Likas na po tayong makasalanan. Kumbaga, manang kasalanan. Kumbaga tayo na yun talagang makakapagligtas sa sarili natin kung hindi tayo gagawa ng masama. Kung tayo ay magbabalik loob sa Kanya. Yan po yung mensahe ko bilang isang manggagamot, bilang isang antingero. Mensahe ko para dyan sa mga usaping ganyan. Kasi madami pagdating sa mga content namin na ganito, madami nagsasabi na yun daw ginagawa namin ay isang gawa ng diablo o sumasamba daw kami sa Diyos-Diyosan. Paano nyo po nasabi yan? Paano nyo nasabi na kami ay sumasamba sa mga ganon? Dahil ba sa kami ay gumagamit o humahawak ng mga ginawa lang ng tao? Hindi po basehan yon para husgahan nyo ang isang tao na siya ay masama dahil siya ay gumagawa ng ganon, na siya ay gumagamit ng ganon. Hindi po yan ang basehan. Ang basehan po dyan, tingnan mo muna yung sarili mo kung talagang karapat-dapat ka na husgahan siya. Kung karapat-dapat ka, nasabihan mo siya ng ganon, napangaralan mo siya ng ganon. Samantalang yung sarili mo naman, hindi mo nakikita na ikaw ay nagkakasala din. Kumbaga yung makakapagligtas lang talaga sa atin, hindi yung pagbabasa ng Biblia, hindi yung pagsisimba araw-araw. Oo, nagbabasa ka nga ng Biblia, nagsisimba ka nga, pero pagkatapos nun, same pa din ang dati. Ganun at ganun pa din.
Ang makakaligtas lang talaga sa atin, sarili natin. Ano? Gumawa ka ng mabuti sa kapwa, baguhin mo kung anong meron sa iyo, iwasan mong magkamali. Tao tayo. Alam ko na hindi mo mape-perfect. Hindi natin mape-perfect yung ganon. Na hindi ka magkakasala sa looban ng isang araw. Tao tayo eh. Ano? Pero maiiwasan, ano? Kumbaga mababawasan kung talagang magbabalik loob ka sa kanya. Bali yun po, yan yung pinakaminsahe ko sa larangan ng pagdating sa ganyan. Kasi nga kalimitan binabato kami mga manggagamot, kami mga antingero, binabato kami ng mga salita na talagang hindi maganda. Ano? Yun po yung pinakang sagot ko sa ganyan. Kasi kalimitan, malaman ka na ikaw ay mag-anting o nagbablog ka ng mga ganung bagay, iisa lang yung lagi nilang bukang bibig. Ano? Iisa lang. Lagi nilang sinasabi na sumasamba kayo sa Diyos-Diyosan. Ano? Yan o yung karunungan na ibinahagi ko ngayon. Ano? Marami po salamat at God bless sa lahat.